Merry Christmas sa lahat mga idol! Bago natin simulan ang part 24, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Naglaan ng mga puntos sa katalinuhan kaya't mayroon lang siyang 110 puntos. Ngunit sapat na ito. Biglang may bumagsak na liham mula sa isang maliit na portal sa itaas ng kanyang ulo. Nagulat siya sa kalakip nito, sinabing binibigyan siya ni Shirley ng malaking regalo, ngunit hindi na raw kailangang magpasalamat. Napatigil si Sharon at kinabahan. Kung galing ito sa kuripot na madre, tiyak na patibong ito, naisip niya nang may pagkabalisa. Sinasabi ng kanyang pakiramdam na dapat niya itong itapon agad, pero kung hindi niya ito tugunan, mas malala ang maaaring mangyari. Nang buksan niya ang liham, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw, at agad na lumabas ang isang makinang na sagisag ng banal na krus. Ang bagay na ito ay naglalabas ng maliwanag na aura, nagpapahina sa mga patay na muling nabuhay sa loob ng 30 hakbang, at naglilinis ng masamang aura. Napasigaw siya sa gulat, ang sagisag ng banal na krus. Hindi ba ito ang pinakamagandang relikya para supilan ang mga patay? Mukhang ang kuripot na madre ay paminsan-minsang nagbibigay ng magagandang regalo. Habang naglalakad si Sharon, may sumusunod sa kanyang likuran. Tinawag siya ng lalaki at tinanong kung gusto niyang kumita ng pera. Ang taong ito, isang level 1 na manlalaro na nagngangalang Rich and Free, ay nagsabing dati siyang maliit na boss sa laro. Karaniwan, nagbabayad siya sa iba upang pataasin ang kanyang antas. Ang kanyang kagamitan ay mukhang maganda at sinabi niyang bibigyan siya ng pagkakataong tulungan siyang pataasin ang antas. Tinanong ni Sharon kung paano siya makakatulong at magkano ang babayaran. Ngumiti ang lalaki at sinabing aabutin ng 200 credits bawat antas. Sapat na daw iyon, isang magandang pagkakataon para kumita. Ngunit tumalikod ang ating bida at sinabing hindi siya interesado sa ganoong kaliit na halaga. Nagalit ang boss, pinipigil ang galit at inisip, isa lang ba siyang hanggal na manlalaro na iniisip na maliit ang halagang ito? Sa totoong buhay, isa lang siyang dukhang nakatira sa inuupahang apartment at kumakain ng instant noodles araw-araw. Bumato ang lalaki ng bato sa ulo niya at sumigaw, diretsuhin na kita. Maraming tao ang lumuluhod at nagnanais na maging sugar daddy nila. Nang tumalbog ang bato mula sa ulo ng ating bida, iniulat ng sistema na may nadetect na masamang pagtatangka sa PK. Nagalit si Sharon at nagsimulang magdilim, at madilim na mga alon ang bumalot sa kanya. Takot na tanong ng lalaki, ano ang nangyayari sa iyong aura? Parang nagbago ito. Ang mga manlalaro sa likod ng boss ay takot na nagsabi, mukhang tinalo niya ang isang marangal na demon hunter sa Redleaf City. Ang hanggal na ito ay hindi alam ang mga patakaran dahil ang pag-atake sa isang okrat sa Redleaf City ay magdudulot ng napakasamang resulta. Nagsimulang mataranta ang boss nang dumating ang mga bantay sa harap ni Sharon. Lumapit ang mga kabalyero sa lalaki at sinabing nakita nila ang isang karaniwang tao na iniinsulto at may masamang hanggarang nilulura ang isang marangal. Sinabi nilang sisimulan na nila ang proseso ng eliminasyon. Ang takot na boss, na wala pa ring ideya kung ano ang nangyayari, ay napaupo sa lupa at tinakpan ang sarili gamit ang kamay. Nakiusap siya sa mga kabalyero na maghintay dahil aksidente lamang ang kanyang ginawa. Ngunit itinaas na ng mga bantay ang kanilang espada sa kanyang ulo, at nang bumagsak ang sandata, ang manlalaro ay agad na nagsimulang maglaho. Nagpasalamat si Sharon sa mga kabalyero para sa kanilang gawain. Alam ng ating bida na natapos na ang dakilang ebolusyon. Panahon na para sa malayelong asul na mahiwagang apoy. Sa kanyang nakaraang buhay, ang apoy na ito ay lumitaw sa 100 ghost forest sa White River City.
Sa oras na ito, ang malayelong asul na mahiwagang apoy sa ikalawang antas ay may kakaibang epekto, pinapataas nito. Ang bilis ng matagumpay na pandarambong at nagbibigay ng napakababang tsansa ng kritikal na pag-trigger habang nagpapanday. Napagpasyahan ni Sharon na kung maantala pa ang dakilang ebolusyon, kailangan niyang gumawa ng slime para makuha ito bago ang ibang mga manlalaro. Nang pumasok siya sa kagubatan, iniulat ng sistema na lumabas na siya sa ligtas na zona. Ginamit niya ang gravity release at tumalon ng napakataas kaya't lumipad siya sa napakalayong distansya. Ang bagong sistema ay nag-aalis ng cooldown ng mga kasanayan sa paggalaw at pinapalitan ito ng pagkonsumo ng stamina. Pinapayagan nito siyang magamit ang mga ito ng sunod-sunod, halos parang pagsasamantala sa isang bog. Maingat na tumingin si Sharon pababa. Maraming patay na manlalaro sa Grey Cal Plain. Inirekomenda na dapat ay nasa level 5 man lang siya. Pagkatapos, naisip ni Sharon, may level 5 na manlalaro na nabulok sa lugar ng mga baguhan. Mukhang talagang pinataas ng dakilang ebolusyon ang kahirapan. Habang lumilipad siya sa itaas ng kapatagan, tumingin at nagalit ang mga halimaw na parang gusto siyang abutin. Iniulat ng sistema na paubos na ang kanyang stamina. Bumagsak siya sa gitna ng kagubatan at inisip na hindi ito masama. Ang isang bar ng stamina ay sapat na para sa napakalayong distansya. Biglang may dalawang manlalaro na may kakaibang pangalan ang tumakbo mula sa kanyang likuran. Sinabi ng isa, may isang hanggal na swordsman na nakatayo doon. Mukhang tumatakas sila. Dumaan ang mga ito habang sinasabi, ngayong araw, magiging pain ng mga lobo si Sharon. Isang buong grupo ng mga lobo ang tumatakbo sa likod ng mga lalaki, handang pumatay, habang nagngangalit ng nakakakilabot. Tumawa ang dalawa, ang unang ito ang sumalaw ng tren nila. Patay na ang hanggal na iyon. Ngunit kalmado lang si Sharon. Kinuha niya ang isang medium frost grenade, at sa parehong sandali, ang lahat ng halimaw ay naglaho sa loob ng isang malaking pader ng yelo at nawala ang 800 na health. Napalingon ang mga manlalaro at nanlaki ang mga mata sa gulat. Pinulbos ni Sharon ang mga halimaw sa isang iglap. Ito'y ice magic, pero hindi ba't ang swordsman class ay para sa malapitan na laban? Pinagmasdan ng ating bida ang kanyang stats. Halos na ibalik na niya ang kanyang stamina. Sa parehong sandali, tila lumipad siya pataas, at nagtakip ng sarili mula sa alikabok at shockwave ang mga lalaki. Napatingin sila sa nakahigang lalaki, na nagtatakang tinanong kung ano ang nangyayari, nakakalipad din ba siya? Sabi nila, agad naming i-delete ang account namin at gagawa ng bago gamit ang swordsman class. Naglakad si Sharon sa isang nakakatakot na lugar, isang level 15 na haunted forest. Ang kagubatang ito ay isang sumpang lugar kung saan walang sikat ng araw, walang buhay na nilalang, tanging mga sinumpang espiritu lamang ang gumagala. Alam niya na ang malayelong asul na mahiwagang apoy ay matatagpuan sa haunted city na nasa puso ng kagubatang ito. Ang makitid na landas na ito ay isang lihim na daanan papunta roon. Sa nakaraang buhay ni Xiang, mayroong isang kilalang guild na tinatawag na Sacred Brilliance na nagtago rin ng malayelong asul na mahiwagang apoy. Bilang resulta, nagpadala sila ng 1,000 tao sa lihim na kagubatan. Halos 200 katao ang nawala nila sa paunang pagsisiyasat pa lamang. Sa huli, kinailangan nilang isakripisyo ang halos 700 buhay upang linisin ang haunted city mula sa mga espiritu. Ang malayelong asul na mahiwagang apoy ay nagmula sa napakalaking sakripisyo. Napakahina ng pisikal na mga atake laban sa mga espiritu, kaya ang haunted forest ay naging tinaguriang libingan ng mga pisikal na klase. Ang lugar na ito ay puno ng panganib. Mayroon ng mga humahabol sa kanya, ngunit minisyon lang ni Sharon. Sa tulong ng sagisag ng banal na krus, maiiwasan.
niyang makipaglaban sa mga espiritu na magpapagaan ng kanyang buhay. Gayunpaman, may isang lumitaw sa likuran niya, handang umatake. Naramdaman ng ating bida ang intensyon ng pagpatay at agad niyang ginamit ang defense blade. Tumama ang punyal ng kaaway sa isa sa kanyang mga defensive blade. Pagkatapos ng pag-atake, lumitaw ang isang liwanag at shock wave. Ilang sinag ng mga lightsaber ang bomb alot sa gumagamit, lumilikha ng isang protection na hadlang. Depende sa dami ng natanggap na pinsala, isa o higit pang lightsaber ang maaaring mabasag, ngunit ang natitira ay maaaring itapon upang magdulot ng pisikal na pinsala mula sa malayo. Maraming ulit na umatake si Sharon gamit ang espada, at pagkatapos ay tumakas. Napagtanto niya na ang pag-atake ay ang Poisonous Snake Launch, isang eksklusibong kasanayan ng assassin. Hindi ito kaaya-aya para sa kanya, lalo na sa madilim na paligid na pabor sa pagpatay. Mabuti na lang at mabilis siyang nakarespond. Kung na-stun siya ng 3 segundo, sapat na iyon upang mawalan siya ng laban. Mabilis siyang hinabol ng assassin at sumigaw, "Narito ako para kunin ang buhay ni Shang." Ang maliwanag na aura ng mamamatay tao ay sumama sa kanya habang tumatakbo. Samantala, nakagawa na ng mga defensive blades ang ating bida. Itinuro niya ang lahat ng espada sa kaaway, at ang lalaki ay nasaksak ng maraming espada ng sabay-sabay. Napagtanto ng ating bida na ang umaatake ay isang kopya lamang. Sa likuran niya, sinabi ng mamamatay tao, "Nararamdaman mo ba ito, Sharon? Ako ang Absolute Paradise." Agad niyang iniwasiwas ang kanyang punyal at naghiwa sa leeg ni Shang. Pagkatapos, ngumiti siya ng masama at sinabi, "Ngayong araw, ako si Absolute Paradise. Kapag kinuha ko ang buhay mo, gusto kong malaman mo kung sino ang nagbigay ng huling hampas." Ngunit nagulat si Absolute Paradise nang unti-unting naglaho ang anyo ni Shang. Hindi siya makapaniwala na may iba pang makakalikha ng mga kopya. Lumitaw ang ating bida sa likuran ng assassin at sinabi, "Narinig ko na ang mga bandido ay magaling sa mga pamamaraan ng pananambang. Gayunpaman, kapag nailantad na nila ang kanilang sarili, nagiging mas marupok pa sila kaysa sa isang manghuhula." Totoo ba iyon? Nais sanang umatake muli ni Absolute Paradise, ngunit ginamit ni Sharon ang kasanayang abis, na nagresulta sa pagkapulupot ng maraming kadena sa kanya. Ang kasanayan sa pagkadena ay, tumagal ng 10 segundo ang epekto ng mga kadena. Tumawa si Absolute Paradise at sinabi, "Kaya mo palang makita sa pamamagitan ng aking shadow concealment technique." Kahanga-hanga. Sumagot si Sharon, "Sa tulong ng Eyes of the Observer, napakadaling makita ang clone na ganitong antas. Pasensya na kung masyado akong prangka, pero ang Shadow Assassin technique ay wala kumpara sa Phantom Kill." Tumawa ng malakas si Absolute Paradise at sinabi, "Talagang nakakatuwa ito. Ang makipagpalitan ng mga hampas sa isang master ay palaging pinakamakapanabak." Sa isang baliw na ngiti, sinabi niya, "Nagbibigay ako ng payo, huwag mong maliitin ang lakas ko." Ginamit ni Absolute Paradise ang skill release, at agad na nadurog ang mga kadena. Nagulat si Sharon. Ito ay isang out-of-control skill. Ngayon lang ako nakatagpo ng manlalaro na may ganitong kakayahan. Muling umatake si Absolute Paradise, nakangisi habang sinasabi, "Ngayon, ang buhay ni Shang ay akin na." Lumapit siya na parang umiikot ang kanyang mga strike.